naman tayo mga bossing sa isang malungkot na balita patungkol kay Pangulong Duterte dahil di umano nagdi-deteriorate yung kanyang health, lalo na yung kanyang mental health dahil di umano siya ay nakakaranas na ng pagiging makakalimutin kasi 80 anyos na ito mga bossing. Lahat naman siguro ng mga matatanda talagang dumarating sa ganitong punto. Kaya nga sabi ko, maganda talaga si Pangulong Duterte bukod sa araw-araw siyang binibisita ng kanyang pamilya, dapat makalabas na siya dyan sa kulungan niyan para yung kanyang utak ma-practice. Kasi mahirap magiging slow ka talaga kapag may edad ka na, tapos limited yung nakakausap mo with the stress, limited din yung mga information na nakakarating sa'yo, di ka nakakapagsalita, kwentuhan, nakakagala, hihina ka talaga ng hihina. So ngayon, nagmosyon si Kaufman na hindi na fit si Pangulong Duterte sa trial, kaya dapat pauwi na siya ng Pilipinas. Hindi natin alam kasi meron daw history dito sa ICC na bagamat hindi na fit yung tao to stand trial, hindi pa rin siya pinawawalan, nakakulong pa rin siya. Yun yung hindi maganda. Kasi nga, unang-una sa lahat, yung itong si Pangulong Duterte, political kasi talaga ito. Maraming nagsasabi nga sa akin na si Kaufman parang kumukubra lang ng pera. Si Kaufman parang sumusweldo lang, walang ginagawa. Ang hirap ng papel ni Kaufman sa totoo lang Kasi nga, ang ICC is political. Nakikita nyo naman, hindi ba? Wala namang ebidensya kay Pangulong Duterte pero nakakulong siya. So ang hirap ng papel ni Kaufman kaya lahat ng legal remedies ginagawa niya. Kahit gaano kagaling ang abogado mo, kung prejudged ka na dahil sa politika, sa media, kasi katulad niya na dyan sa Europe, ang tingin talaga nila kay Duterte, kriminal. Ganun ang pagkakap-drawing sa kanya ng international media dahil na rin sa ating mga international, dito na rin sa mainstream media natin sa Pilipinas. Ang pagkakadrawing talaga nila kay Duterte, masamang tao. Kaya nga, yung mga tao dyan sa dahig, never silang napapagod na i-correct yung mindset ng mga nasa dahig na itong nandirito sa loob is inosente. Pero kahit gaano kagaling yung abogado ni Pangulong Duterte, kung political, ito, mahirap talaga. Kaya sana intindihin nyo si Kaufman kasi ginagawa niyang lahat ng kanyang makakaya para ito si Pangulong Duterte may uwi sa atin dito. Napakahirap kahit si Superman pa, yung abogado ni Duterte rito, kung prejudge na, kung masyadong high profile na political, hindi talaga nila pawawalan yan, mga bossing. Kaya nga si Kaufman, kung ano-ano na yung mga taktika na ginagamit niya kasi kahit anong gawin mo, kung ang gusto nilang mangyari, ito si Duterte, panagutin talaga sa hindi naman niya ginawang kasalanan, wala nang magagawa kahit sino abogado. Kahit magpalit ka abogado, ganun pa rin. Oo, maniwala kayo. Kaya wag kayo magagalit kay Kaufman dahil sa nakikita natin, lahat ng effort ginagawa ni Kaufman. And kung sinasabi niyo, puro sweldo lang yata ang niyan, araw-araw siyang nandiyan sa dahig. Taga London yan Hindi lang naman si Duterte ang kanyang kliyente, pero araw-araw yan nandiyan sa dahig para sa kanyang mga petisyon. Kaya wag kayo magtatampo. Pakinggan natin, nakakalungkot na balita ito, pero kailangan nating tanggapin. Magpakalakas lang tayo ng loob, magdasal lang tayo na itong paghihirap na dinadaanan ni Pangulong Duterte, balang araw magdudulot ito ng kabutihan sa bayan. Ulat ng mosyon ng mga abogado ni dating Pangulong Duterte na hindi na ituloy ang kaso niya sa International Criminal Court. Kung babasahin mo kasi ang mosyon ng kanyang mga abogado, pinalalabas na wala na sa tamang kapasidad ang pag-iisip ng dating Pangulo. Sa mosyon po ni Atty. Nicholas Kaufman, ito raw ang mga problema ngayon ng dating Pangulo. Kakulangan sa memory at kakulangan sa executive functioning. Ano po ibig sabihin nun? For example, planning, focusing at multitasking. Visual constructing abilities o yung cognitive abilities, halimbawa po, ang pagbubutones ng damit o kaya pag-aayos ng iyong kamang tinulugan. At limitado na raw ang kanyang kakayahan para sa complex reasoning. Dagdag pa ni Kaufman,
Di na nga raw maintindihan ni Duterte ang dahilan kung bakit siya nakakulong ngayon sa The Hague. At ang pahabol ni Tony Kaufman kung ano pang paggamot o kahit ano pang paggamot ang gagawin, hindi na raw maibabalik ang dating Pangulo sa kanyang dating kakayahan. At ito nga po, dahil daw hindi na maintindihan ni Duterte ang paglilitis, hindi na raw siya dapat dumaan sa paglilitis. Sa ilalim po ng Rule 135 ng ICC Rules of Procedure, ang ICC Trial Chamber lamang ang merong otoridad na magdesisyon kung fit to stand trial ang isang akusado at kung naintindihan niya ang mga nangyayari sa paglilitis. Ngayon, nagkaroon na ba ng ganitong klaseng issue kung saan hindi tinuloy ang paglilitis dahil sa fitness o kakulangan ng fitness to stand trial? May ilan na rin pero sa ibang international tribunals. Si Felicen Kabuga, isa pong negosyante sa Rwanda, inakusahan ng genocide sa UN International Criminal Tribunal for Rwanda. Yun lang, 87 years old na po siya nung siya'y mahuli. June 2023, nagdesisyon ang tribunal na meron na siyang demensya at hindi na maaaring dumaan sa paglilitis. Pero hindi rin siya pinakawalan. Hanggang ngayon, siya po ay nasa UN Detention Center pa rin sa The Hague. Wala nang trial, wala ring conviction, pero wala ring kalayaan. Isa pa po si Vladimir Kovacevic ng Serbia, akusado po ng violating the laws of war taong 2006. Sinabi po ng International Tribunal for the former Yugoslavia na wala na siyang kakayahan dumaan sa paglilitis dahil sa paranoid psychosis. Siya ngayon ay nasa isang military hospital sa Belgrade. Kung sa ICC naman, ang pinakamalapit na kaso ay ang kay Al-Hassan mula po sa bansang Mali. Ang kanyang kaso, war crimes at crimes against humanity. Pero ang depensa ni Al-Hassan, meron siyang PTSD or post-traumatic stress disorder. Pero ito po ang desisyon sa kanya ng ICC. Meron nga raw siyang psychological difficulties pero pwede pa rin siyang dumaan sa paglilitis. Kaya't nung taong 2024, last year lamang po, nahatulan si Al-Hassan ng guilty ng ICC at sinintensya ng 10 taong pagkakabilanggo. Kaya't ang tanong ngayon, maniniwala ba ang ICC na wala ang kakayahan ng dating Pangulong Duterte na tumayo at harapin ang mga akusasyon laban sa kanya? O ituturing na ba siyang isang pasyente o parang pasyente na hindi na kayang panagutin? Ayun. Yun yung sad reality na kinakaharap natin ngayon, mga bossing, patungkol dito sa issue ni Pangulong Duterte. Kaya niya pa ba? Kasi sa totoo lang naman, nilagay naman talaga siya dyan. Alam naman ng mga taga-gobyerno, ni Bongbong, ni Boying, alam naman nila na si Pangulong Duterte is hindi na niya kayang tagalan yan. Hindi na siya fit. Kaya nga si Tory, yabang-yabang, kakalad ka rin ko yan. Sa tingin mo ba kung malakas pa si Pangulong Duterte, kayang kalad ka rin ni Tory? Hindi niya kayang kalad ka rin yan. Baka barilin siya sa mukha niyan. Oo. Sa totoo lang, alam nila na mahinang-mahina na si Pangulo. At alam nila na pag ito ay tinapon mo dyan, pag ito si Pangulong Duterte tinapon mo dyan na mabubulok yan. Kaya nga very optimistic etong mga Duterte siblings na kaya nga nila sinasamantala yung mga panahon na habang malakas pa si Pangulo, bagamat magastos, pumupunta sila dyan para makasama yung kanilang ama. Sabi nga nila, ito yung kabayaran sa pagmamahal mo sa bayan. Ganito ang igaganti sa'yo ng mga kalaban mo sa mga politika. O ganito yung lalo na yung mga kurakot at mga magnanakaw. So ganito ang gagawin nila sa'yo. Kaya yung mga Duterte, kahit na hirap na sila, kahit magastos, kahit na malayo, ano pa rin sila. Nagpupunta pa rin sila dyan para talagang magpakita ng suporta sa kanilang tatay. Oo. Oo. Kaya ako rin sabi ko talagang hindi ako papayag na hindi ako pupunta ron para magkaroon ng para magpakita ng suporta. Kaya nga laki talaga ng pasasalamat ko lalong-lalo na kay Pastor dahil dahil tinulungan niya akong magpunta ron at naipakita ko na talagang magsusupport ako
kay Pangulong Duterte hanggang huli. At saka si Banat Bay nagpunta rin doon, and na-appreciate ni Pangulo, mantakin mo, nag-ulyanin na, pero nung sinabi daw ni Inday na nandoon si Banat Bay, Banateros, ngumiti daw si tatay. Oh, nakakalungkot lang kasi sa pagmamahal mo sa bayan, ito pa yung iginanti nila sa'yo. Pero isang magaling na tao ang nagsabi sa akin na ang paghihirap minsan nagbubunga yan ng magandang resulta. Hindi naman natutulog ang Panginoon, at alam naman ng Panginoon, bagamat hindi naman sobrang bait ni Pangulong Duterte, hindi man siya perpekto, marami man siyang mga naging kasalanan nung siya'y nabubuhay pa, pero karamihan sa mga ginawa niya, lahat para sa bayan. At maraming mga Pilipino ang nagbenepisyo sa isang katulad ni Pangulong Duterte, na yun nga yung naging natin, standard natin ng isang leader. Yung hindi man traditional, pero talagang mahal ang bayang Pilipinas at magtatrabaho ng ibibigay ang kanyang buong buhay, buong puso, buong sarili para lang magampanan niya yung kanyang tungkulin. So in every suffering, merong triumph. Kaya antayin natin yun. Palagay ko, parating na yun soon. Palagay ko, papunta na tayo doon sa totoong tagumpay. O malay mo naman, yung mga angels of death ni Jesus, pababain niya ngayon, tapos i-deliver niya na sa impyerno yung mga magnanakaw sa Pilipinas at mga umabuso sa karapatang pangtao, umabuso sa karapatan ng pananampalataya, bumaboy sa mga simbahan, ganyan. O malay natin, dasal-dasal lang tayo, di ba? Oo, and that being said, maraming salamat mga Banateros. Panatilihin po kayong naka-like, naka-subscribe, at panatilihin pong super thanks. Salamat po sa inyong pagko-comment, pag-share ng ating vlog. Mabuhay kayo. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipili